Yung ginagawa po namin, nagbibigay po kami ng sobre, nananapatan po kami. Kung saan po yung sobreng yon, yun po yung magiging ano namin, magiging pera namin. 7 taon na sa ganitong trabaho si Brian. Kasi sa isa pong kaibigan ko po yun, na niyakag po ako, na sabi nga doon na madali nga daw po yung pera. So syempre po, hindi na po ako nagdalawang isip. Nag-try po ako. Undergraduate si Brian ng kursong BS Education. Lola ko po yung nagpa-aral sa akin, yung nagtitinda ng isda. Yun po yung nagpo-provide sa akin ng pag-aaral ko. Since nawala na po siya, namatay po siya nung 4 years ago na, parang nag-stop na rin po ako. Kuya, happy fiesta! 700 piso ang kailangang malikom ni Brian sa loob ng isang araw. Sa isang tao, 700. 700 na po yun, hindi nyo na po problemahin yung sahod sa drummer, yung pamasahin, transpo kung saan kami pupunta, kung saan tutugtog, kung saan kami magtitigil. Wala na po kaming iintindihin doon sa 700. Ang sosobra sa 700, iyon ang kita niya. Okay lang, mabigay naman. Okay lang. Kota na ba? Hindi pa po, 200 pa po. Tinatandaan lang po namin kasi taon-taon, binabalik-balikan po namin yung mga piyestahan. Kasi pag nagtatanong kami sa mga kasama namin na ganito rin ang trabaho para malaman pa kung saan pa yung mga ibang piyestahan sa mga lugar-lugar. Delikado ang trabaho ni Brian. Basta yung apoy nga po man sa mukha namin, pagbuga namin, magkamali ka lang ng buga, talaga masusunog yung buhok mo or yung mukha mo, madadali. Once nakalunok po ako ng gas kasi noon, nanikip po yung dibdib ko, parang nagko-close yung heartbeat. Parang hindi ka talaga makahinga, habol hininga ka. Actually, toxic yun, no? Maswerte sila dahil nakakatuloy pa sila. Pero meron po yan tinatawag na cumulative effect, no? Kahit konti na i-ingest mo, sinasabi nila, sumasakit lang muna ang dibdib. Initial effect po yun. Pero nagkakaroon po yan ng cumulative na iipon. So darating ang panahon, pag laging ganun ang ginagawa mo, lalabas at lalabas ang sakit na idudulot nito, na pwede mong ikamatay. Wala na si Brian sa poder ng kanyang mga magulang. Nagpadala siya ng pera sa nanay niya sa Cavite. Parang ninisip ko na lang, magganto na lang po, magtrabaho na lang ako para mapasuportahan ko yung mama ko kasi naawa po ako sa mama. Yung kung saan po kami may magandang safety na tutulugan namin. Minsan sa cover court pag pumayag yung barangay captain, minsan po sa barangay, pag hindi naman, naghahanap po kami ng gusali na kung saan yung hindi kami mauulanan. Isa lang. Bihirang may maitabing pera si Brian. Wala na sisi. Ay yung ano, syempre nga po yung gastusin din sa araw-araw. Tapos bumibili po ako ng gamit, yung pansarili kong gamit. Tapos syempre, itong months na to, hindi pa nga po ako nakakapagbigay sa mama ko. Kaya, kasi nga, pending po kami ng ilang linggo, hindi kami lumalakad, ngayon lang po talaga kami lumakad. So, bali ngayon, sir, sa buong maghapon na to, nakakota naman ako, 700. Tapos yung sobra ko, 1. Kapag walang piyesta, wala rin kita ang grupo nila. Kung bibigyan po ako ng opportunity na makapasok sa magandang trabaho, opo, iwanan ko yung ganitong trabaho. Matagal ko na naman gusto talagang umano sa ganito kasi napakahirap. Kaya lang sa ngayon, kailangan ko po mag-tiis talaga. Kasi syempre, hindi ko nga po yung pera. Sa kabila ng sunod-sunod na pagtaas ng ekonomiya ng bansa, mas dumami pa ang mga Pilipinong walang trabaho. Mula 2.7 milyon noong 2012, 3 milyon na noong Hulyo ang walang trabaho ayon sa National Statistics Office o NSO. Yun ang pinakamalaking problema. Yung bias ng ating ekonomiya ay hindi sa paglikha ng trabaho sa sariling bansa. Ang bias ng ating ekonomiya, ilabas yung ating lakas paggawa, yung rekurso natin, yung mga mineralis natin, ang ating coconut oil, ang ating agricultural products, mga saging, mga mangga, ay niluluwas din siya. At yun ang kailangan iwasto ng gobyerno. Kung wala namang informal sector,
Wala ka namang makikitang mga tricycle drivers, wala kang makikitang nagtitinda dyan sa tabi-tabi, wala kang nakikitang nagmamanicure, nagpe-pedicure. So somehow, nakaka-contribute din sila sa ekonomiya natin. Ito ang dahilan kung bakit marami ang sumasabak sa mga kakaibang trabaho. Mababa raw ang kalidad ng mga trabahong mayroon tayo ngayon. Naobliga ngayon yung mga Pilipino na maghanap nilang kahit anong paraan, pasukan ng ano kaya nilang pagkakitaan, kahit gaano kaliit, para lang makahanap ng pansustento sa pang-araw-araw. Ayon sa NSO, bukod sa 3 milyong walang trabaho, mahigit 7 milyong Pilipino ang hindi kumikita ng sapat o naghahanap pa ng ibang trabaho. So kung ginagawa natin, multi-trabaho, multitasking. So kahit saan, umaga, hapon, tanghali, kanya-kanyang racket, legal man or illegal, importante kumita. Malaki ang kontribusyon ng ordinaryong manggagawa sa ating ekonomiya. Kaya marapat lamang na maging ang sektor nila natatamasa ang pag-angat. Dahil ang tunay na pag-unlad, ramdam dapat ng lahat, hindi lang ng mga nasa itaas. Likas na maparaan ang mga Pilipino pagdating sa trabaho, handang harapin ang lahat. May maiuwi lang na pera sa mga mahal sa buhay. Oportunidad lang ang hinihintay at tiyak may pag-asa ang mga tulad nila na umunlad ang buhay. Kung kayo po ay may impormasyon na nais ipaalam sa amin, mangyari pong makipag-ugnayan sa aming Twitter at Facebook account. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ang ID mo bilang Pilipino nagbibigay sa iyo ng pribilehiyo at responsibilidad na maging bahagi ng direksyon ng ating bayan. Magtanong, magsaliksik, linangin ang kaisipan kapag may katiwalian at pag-abuso. Dapat tayong makaalam at makialam. Ako po si Malu Mangahas at ito ang Investigative Documentaries. Karapatan mong malaman ang katotohanan.